Hello, ikinagagalak kitang makita rito. Bago tayo magsimula, mag-subscribe sa channel at I-like ang video. Ang taglagas ay dumating sa vegan na may hindi inaasahang lamig nang matanggap ni Elena ang diagnosis. Ang pananakit ng tiyan na kanyang iniinda sa loob ng ilang buwan, na sa simula'y inakalang simpleng gastritis lamang, ay natuklasang isang malubhang kanser sa lapay. Sa kanyang edad na 72, bungtapang na hinarap ni Elena ang doktor. Bagamat baka sa kanyang mga mata ang takot, lumabas siya ng klinika ng walang luha, tuwid na nakatayo gaya ng dati, ngunit sa loob-loob niya'y gumuho ang kanyang mundo. Biyuda mula noong siya'y 60, mag-isa niyang pinalaki ang kanyang mga anak matapos ang pagkamatay ni Jose, ang kanyang asawa. Ipinagmamalaki ang kanyang kasarinlan, hindi siya kailanman humingi ng tulong. Ngunit ngayon, hindi na sumusunod ang kanyang katawan at nangangailangan siya ng patuloy na pag-aalaga. Si Luis, ang kanyang panganay na anak, ang unang nakaalam. Malamig ang tugon niya sa telepono at nangakong dadaan sa katapusan ng linggo. Bagamat isang oras lamang ang layo ng kanyang tinitirhan. Si Miguel, ang bunso, ay nagpakita ng higit na pag-aalala. Ngunit naninirahan sa Cebu at hindi maaring regular na dumalaw. Naintindihan ni Elena, o kahit paano'y nagpanggap na naiintindihan, habang itinatago ang balita na parang isang mabigat na lihim. Pinanatili niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain hanggat kaya niya. Nagwawalis ng bahay, naghahanda ng kanyang almusal, at pilit na pumupunta sa palengke. Ngunit hindi mapagpatawad ang sakit, at araw-araw ay unti-unting pinagtataksilan siya ng kanyang katawan. Ginagapi siya ng pagod, ngunit tumatanggi siyang magpakita ng kahinaan. Ang mga gabi ay naging isang pagdurusa dahil sa hindi pagkakatulog at sakit. Inirekomenda ng mga doktor ang palliative care at palagyang kasama. Naunawaan ni Elena na ang kanyang laban ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Mawawala ang kanyang autonomiya, ang kanyang papel bilang isang nagsasariling ina ng tahanan. Nagsimula siyang ituring ang sarili bilang isang pabigat. At iyon ay higit na masakit kaysa sa mismong diagnosis. Ayaw niya ng mga hindi kilalang nurse sa kanyang bahay, o ng mga sapilitang pagbisita mula sa mga anak na dumarating dahil lamang sa obligasyon. Hinahangad niya ang tapat na presensya, ang tunay na pagsasama. Tahimik niyang sinimulang obserbahan kung sino ang nandyan at kung sino ang wala, kung sino ang tunay na nagmamalasakit. At ang pagmamasid na iyon ay hindi may iwasang nagdala sa kanyang manugang. Sa pagitan ng mga medikal na pagsusuri, mga tasa ng tsaa, at ng katahimikan ng malaking bahay, sinimulan ni Elena na ayusin ang kanyang isipan. Tinitingnan niya ang mga nakakwadrong larawan sa dingding, ang mga antigong kasangkapan, ang mga minanang oasan. Ang kanyang buhay ngayon ay nagkasya sa isang silid at sa ilang alaala. Naisip niya ang kanyang testamento na isinulat maraming taon na ang nakalipas at naramdaman niyang may dapat magbago. Higit pa sa paghahati ng mga ari-arian, nais niyang mag-iwan ng isang makatarungang pamana. Hindi sa kung sino ang may dala ng kanyang dugo, kundi sa kung sino ang nagpakita ng pananatili, pag-aalaga, at pagmamahal ng walang kondisyon. Sa unang pagkakataon, itinanong niya sa kanyang sarili ang isang katanungan na hindi niya kailanman gustong harapin. Sino nga ba ang tunay na karapat-dapat na maiwanan ng lahat ng kanyang pinaghirapan? Si Isabel ay isang babaeng mahinhin, may malambing na boses at matatag na paninindigan. Nagmula siya sa isang simpleng pamilya sa Batangas at nakilala si Luis sa universidad. Nagpakasal sila ng bata pa at nanirahan sa Maynila, kung saan nagtatrabaho si Luis sa isang bangko at si Isabel bilang guro sa elementarya. Sa simula, maingat si Elena sa kanyang manugang. Hindi ito masama, ngunit nahihirapan siyang magtiwala. Gayunpaman, unti-unting nakuha ni Isabel ang kanyang loob sa pamamagitan ng pasensya at tiyaga. Madalas siyang tumawag, nag-aalok na tumulong sa pamimili. Dumarating sila tuwing katapusan ng linggo. Unti-unti, naging mahalagang bahagi siya ng pamilya, bagamat matagal bago ito inamin ni Elena. Nang magkasakit si Elena, si Isabel ang unang sumama sa kanya sa doktor. Si Luis, na laging abala sa trabaho, ay nagdahilan. Inayos ni Isabel ang kanyang mga schedule, humingi ng mga permiso, at naging anino ng kanyang biyenan. Naghahanda siya ng mga baon para sa mga pagbisita sa ospital. Isinusulat ang bawat tagubilin ng doktor, at tinatanong ang lahat ng kailangan. Nang hindi sinasabi, nagsimulang mas magtiwala si Elena sa kanya kaysa sa kanyang sariling mga anak. Nagsimula silang magbahagi ng mas malalalim na sandali. Isang tawa habang nanonood ng isang serye. Isang kwento mula sa nakaraan na ibinahagi habang nagkakape. Ang ugnayang iyon ay lumago sa bawat araw, matatag, at tunay. Isang araw, sinabi ni Elena sa kanya, higit ka pa sa isang manugang,
para na kitang anak. Ang kanilang pang-araw-araw na gawain ay tuluyang nagbago. Dumarating si Isabel tuwing umaga bago mag-alas 8. Tinutulungan niya si Elena na bumangon, inihahanda ang kanyang almusal, naglalaba, at namamasyal sila sa hardin kung maganda ang panahon. Sa hapon, inaayos niya ang mga gamot, nagbabasa kasama niya, at magkasama silang nagluluto ng mga tradisyonal na pagkain. Nagsimulang tawagin siya ni Elena na aking anak. Sinasabi ng mga nurse sa klinika na hindi pa sila nakakakita ng ganoong ugnayan sa pagitan ng biyenan at manugang. At totoo yon, ang nag-ugnay sa kanila ay hindi na ang kasal kay Luis, kundi ang tapat na pagmamahal na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Hindi na natatakot mamatay si Elena dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit habang abala si Isabel sa pag-aalaga kay Elena, nararamdaman niyang lumalayo si Luis. Sa bahay, hindi ito nagsasalita, kulang sa tulog, abala sa mga tawag, at lumalabas gabi-gabi nang hindi sinasabi kung saan pupunta. Sinubukan ni Isabel na huwag mag-isip ng masama. Binibigyang katwiran ang kanyang kilos sa stress sa trabaho. Ngunit may ibang sinasabi ang kanyang kutob. Tahimik siyang nagsimulang maghinala. Ngunit hindi pa rin tumitigil sa pag-aalaga kay Elena. Alam niyang nasa tamang lugar siya, ginagawa ang tama, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa paniniwala. Ang hindi niya alam ay, nang hindi niya hinahangad, inilalagay siya ng pagmamahal na iyon sa sentro ng isang pamanang magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Napansin ni Isabel ang pagbabago ni Luis bago pa man niya ito matukoy. Hindi na siya tumitingin sa kanyang mga mata. Hindi na nagtatanong kung kumusta siya o kung nakatulog siya ng maayos. Pag-uwi niya mula sa trabaho, dumidiretso siya sa sala, binubuksan ang telebisyon, at nababalot sa isang makapal na katahimikan. Walang mga pagtatalo, ngunit wala ring mga salita. Ang dating ibinabahaging gawain ay ngayon ay sinusukat na distansya. Natutulog sila sa isang kama, ngunit pinaghihiwalay ng mga hindi nakikitang kilometro. Nagsimulang magtanong si Isabel kung mayroon pa bang tayo, o kung mga labi na lamang ng isang pangako ang natitira. Sa mga pagkain, mabilis ngumuya si Luis, hindi inaalis ang tingin sa kanyang cellphone. Kung sinusubukan siyang kausapin ni Isabel, sumasagot siya ng isang salita o nag-iiba ng usapan. Sinasabi niyang pagod siya, na marami siyang mga pagpupulong, na kinakain siya ng stress, ngunit sa kaibuturan niya ay nararamdaman niyang higit pa iyon. Ang pagkakahiwalay na iyon ay hindi lamang pagod. Ito ay kakulangan ng interes. Tila naiinis si Luis sa kanyang presensya, na para bang hindi siya komportable na kasama siya sa isang bubong. Ang pagmamahal na dating namamagitan sa kanila ay naglaho ng walang ingay, ngunit may isang kahungkagan na pumuno sa lahat. Sinubukan ni Isabel na iligtas ang kanilang ugnayan tulad ng isang taong sumusubok na panatilihing nakasindi ang isang kandila sa gitna ng isang bagyo. Nagmungkahi siyang lumabas para maghapunan, maglano ng isang katapusan ng linggo, magluto ng magkasama tulad ng dati. Laging may dahilan si Luis, trabaho, pagod, mga kagyat na tawag. Nagsimula pa siyang matulog sa sofa ng mas madalas, na idinadahilan ang pananakit ng likod. Sa bahay, pakiramdam ni Isabel ay naglalakad siya sa mga bubog. Sinusukat ang bawat salita upang hindi siya mainis. Ang pakiramdam na mag-isa, kahit na may kasama, ay unti-unting kumakaskas sa kanyang dibdib araw-araw. At habang nangyayari ito, tila walang ibang nakakapansin. Napapansin ito ni Elena, bagamat hindi siya direktang nagsasalita. Maingat niyang pinagmamasdan ang kalamigan ng kanyang anak. Hindi nagkakamali ang kanyang kutob bilang isang ina. Kapag pumapasok si Isabel sa silid na may malungkot na mga mata, hinahawakan ni Elena ang kanyang kamay ng walang salita. Mayroong isang hindi sinasabing katotohanan sa kanilang magkatinginan. Mayroong mali. Nagpapanggap si Isabel na normal ang lahat upang hindi siya mag-alala. Ngunit hindi na niya maitago ang kanyang kalungkutan. Ang mga gabi ang pinakamasama. Nahihiga siya na may buhol sa kanyang tiyan, at ang pakiramdam na dahan-dahan siyang kinakalimutan. Gayunpaman, patuloy niyang inaalagaan si Elena nang may pagmamahal at walang reklamo. Ang hindi alam ni Isabel ay ilang buwan nang may ibang buhay si Luis. Sa isang kumperensya sa pananalapi sa Maynila, nakilala niya si Cristina Reyes. Isang ambisyosang dalaga, tiwala sa sarili, at may nakabibighaning alindog. Nagtatrabaho siya bilang isang event coordinator, at ang kanyang ngiti ay kasing estratehiko at kaakit-akit. Si Luis, na nabighani sa kanyang atensyon, ay nahulog ng walang pag-aalinlangan. Ang nagsimula bilang isang inosenteng paglalandian, ay mabilis na naging isang paralel na relasyon. Inalok siya ni Cristina ng paghanga, kasariwaan, at libangan, at si Luis, sa kanyang pagiging makasarili, ay nagpadala, kinalimutan ang mga taon ng pagmamahal at pakikibaka sa tabi ni Isabel.
Nagsimulang mawala si Luis sa gabi. Nag-iimbento ng mga hapunan kasama ang mga kliyente, mga kagyat na pagpupulong, o biglaang mga biyahe. Sa tuwing nagtatanong si Isabel, sumasagot siya ng may pagkainis, "Huwag ka nang magsimula, marami na akong iniisip." Nagsimula siyang kausapin ng may paghamak, na para bang siya ay isang sagabal. Anumang kilos ng pagmamahal mula sa kanya, ay tinatanggihan ng may kalamigan o pangungutya. Hinahamak niya siya sa lahat ng bagay. Sa kanyang simpleng pananamit, sa kanyang mahinahong boses, sa kanyang pag-aalaga kay Elena. Sinasabi niyang naging isang mainip at walang buhay na babae si Isabel. Si Isabel, na tulala, ay hindi maintindihan kung kailan naging estranghero ang kanyang asawa. Habang abala si Luis sa kanyang romansa kay Cristina, lalong tumindi ang kanyang paghamak kay Isabel. Sinisisi niya ito sa paggugol ng maraming oras sa kanyang ina, sa hindi pag-aayos, sa hindi na pagiging tulad ng dati. Sinubukan ni Isabel na magpaliwanag, sabihing ginagawa niya ito dahil sa pagmamahal, na kailangan siya ni Elena, ngunit hindi siya nakikinig. Ang kanyang mga salita ay laging mga sandata, at si Isabel ang kanyang target. Nagsimula siyang iwanang mag-isa sa mga pagtitipon ng pamilya. Iniiwasan pa niyang makita silang magkasama sa publiko. Si Cristina, sa kabilang banda, ay alam na may asawa si Luis, ngunit wala siyang pakialam. Sa katunayan, natutuwa pa siya. Si Elena, mula sa kanyang kama, ay nararamdaman ang kadilimang lumalaki sa kanyang anak. Tahimik, nagsimula siyang magsulat sa kanyang personal na kwaderno. Pinagmamasdan niya ang mga kilos ni Isabel, ang kanyang paraan ng pagtitiis sa mga kahihiyan, ang kanyang kakayahang magpatuloy. At doon, naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang babaeng hinahamak ng kanyang anak, ang siyang tanging nanatili. Habang naghahanap si Luis sa ibang mga bisig ng hindi niya kayang alagaan sa bahay, sinimulan ni Elena na isulat ang kanyang huling habilin. At dito, walang lugar para sa kawalan ng utang na loob. Ilang linggo nang pinagmamasdan ni Elena ang mga kilos ni Luis nang may papalaking pag-aalala. Kapag pumapasok siya sa silid, halos hindi niya ito pinapansin. Isang mabilis na halik sa noo at isang, "Kumusta ka?" na sinabi dahil lamang sa obligasyon. Pagkatapos ay kukunin niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at mawawala sa screen. Siya, na mas kilala ang kanyang anak kaysa kanino paman, ay nararamdaman na mayroong hindi tama. Napapansin niya ang kakulangan ng init, ang tuyong tono, ang kakulangan ng empatiya. Sa kanyang mga katahimikan, mayroong mas maraming distansya kaysa sa mga kilometro. Si Elena, na mahina na dahil sa sakit, ay nagsimulang makaramdam ng ibang uri ng sakit, ang emosyonal na pag-abandona ng kanyang sariling anak. Sa mga hapunan ng pamilya, halos hindi nagsasalita si Luis. Kung sinusubukan ni Isabel na magsimula ng isang pag-uusap o magkwento ng isang anekdota mula sa araw na iyon, sumasagot siya ng may kawalang interes. Si Elena, na nakaupo sa dulo ng mesa, ay tahimik na lumulunok ng kanyang mga luha. Naalala niya ang mga panahon kung kailan niya yakap siya ni Luis nang walang hinihiling na kapalit. Kung kailan tinatawagan siya nito, bawat linggo, para lamang marinig ang kanyang boses. Ngayon, tila wala na siyang oras, kahit na tumingin sa kanyang mga mata. Ang mga pagbisita ay nagiging mas maikli, mas malamig, mas hindi komportable. Sinubukan ni Elena na huwag humusga. Ngunit sa loob-loob niya ay unti-unti siyang nasisira. Isang gabi, habang inaayos ni Isabel ang kumot sa kanyang mga paa, nanginginig na tinanong ni Elena, "Maayos lang ba ang lahat kay Luis?" Nag-atubili sandali si Isabel, ngunit sumagot na, "Abala lamang ito." Tumango si Elena, ngunit hindi naniwala sa isang salita. Pinalaki niya ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Alam niya kung kailan ito nagpapanggap, at kung kailan ito nananahimik para protektahan siya. Noong gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakatitig siya sa kisame, inaalala ang mga sandali mula sa pagkabata ni Luis. Nagtatanong sa kanyang sarili kung saan siya nagkamali sa pagkilala sa anak na labis niyang minamahal. Ang kalungkutan ay isang bigat na hindi lumalabas sa mga medikal na pagsusuri. Ngunit masakit din o higit pa. Mula noon, nagsimulang magsulat si Elena sa isang maliit na kwaderno na itinatago niya sa kanyang bedside table. Hindi ito mga reklamo, kundi mga saloobin, mga pagninilay, mga alaala. Sumulat siya tungkol sa buhay, tungkol sa kamatayang papalapit, ngunit tungkol din sa pasasalamat. Sa bawat pahina, binabanggit niya si Isabel, ang kanyang pasensya, ang kanyang lambing, ang kanyang tiyaga. Binanggit din niya ang kalamigan ni Luis, kung paano mas masakit ang kanyang pagkawala kaysa sa sakit mismo. Ayaw niyang umalis na may sama ng loob, ngunit ayaw din niyang umalis ng may katahimikan. Ang kwadernong iyon, nang hindi pa alam ng sinuman, ang magiging binhi ng isang desisyon na magpapabago sa kapalaran ng lahat.
Si Miguel ay laging naiiba kay Luis. Mas tahimik, mas mapag-isa, hindi gaanong ambisyoso. Mula nang lumipat siya sa Cebu para sa trabaho, limitado ang kanyang pakikipag-ugnayan sa pamilya. Ngunit hindi siya tuluyang nawala. Tinatawagan niya si Elena tuwing linggo. Nagtatanong tungkol sa kanyang kalusugan, sa panahon, sa kanyang mga halaman. Hindi siya isang anak na madalas na pisikal na naroroon. Ngunit ang kanyang boses sa kabilang linya ng telepono ay laging nagdudulot ng kaunting aliw. Mahal ni Elena si Miguel, bagamat minsan ay nasasaktan siya sa kanyang distansya. Naiintindihan niyang mayroon siyang sariling buhay. Ngunit sanay mas malapit siya sa panahong ito na napakahira. Nang ikwento ni Elena na mayroon siyang kanser, taos-pusong nag-alala si Miguel. Sumakay siya ng unang bus papuntang Vigan at 2 buong araw na nanatili sa kanya. Tinutulungan siya, pinakikinggan siya. Siya ang bumili ng espesyal na upuan para sa banyo at nagkabit ng maliit na telebisyon sa kanyang silid. Sa kabila ng kanyang mas malamig na pag-ugali, ang mga kilos na iyon ang nagsalita para sa kanya. Pinahahalagahan din siya ni Isabel. Magalang siya, mapitagan, at hindi kailanman nakikialam sa kanilang pagsasama. Hindi perpektong anak si Miguel, ngunit hindi siya nagpapanggap, at pinahahalagahan ni Elena ang kanyang tahimik na katapatan. Sa kanyang mga pagbisita, pinagmamasdan ni Miguel ang kapaligiran ng pamilya ng may kaunting pagkabalisa. Napapansin niya ang tensyon sa pagitan nina Luis at Isabel, ang kalamigan sa kanilang mga kilos, ang mga tingin na nag-iiwasan. Isang hapon, habang nagkakape kasama ang kanyang ina, malungkot na sinabi ni Elena, "Mas inaalagaan ako ni Isabel kaysa sa sarili kong anak." Hindi sumagot si Miguel, ngunit yumuko. Naiintindihan niyang mayroong hindi tama. Ngunit hindi siya isang taong mahilig sa komprontasyon. Nagpaalam siya ng may mahabang yakap at nangakong babalik sa lalong madaling panahon. Hindi niya alam na ang pangakong iyon ay magiging susi pagdating ng oras ng katotohanan. Bago bumalik sa Cebu, nagkaroon ng maikling pag-uusap si Miguel at si Isabel. Sinabi niya sa kanya na pinahahalagahan niya ang lahat ng ginagawa nito para sa kanyang ina, na alam niyang hindi ito madali. Nagkasalamat si Isabel sa kanyang mga salita nang may nahihiyang ngiti. Ang maliit ngunit tapat na pagkilalang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Si Elena, mula sa kanyang kama, ay narinig ang pag-uusap mula sa pasilyo at nakaramdam ng init sa kanyang dibdib. Marahil ay wala ang kanyang 2 anak sa tabi niya. Ngunit kahit paano'y mayroon pa ring isa na nagpapanatili ng paggalang at pasasalamat. At iyon, sa gitna ng labis na kalamigan, ay isang malaking bagay na. Gumigising si Isabel tuwing umaga na may halong pagtanggap at katatagan. Alam niyang magiging mahaba ang araw, na kailangan niyang gamutin si Elena, linisin siya, pakainin, at pasiglahin, at ginagawa niya ang lahat ng hindi nawawala ang kanyang lambing. Ang hindi alam ng sinuman ay sa loob-loob niya ay nasisira siya. Ang pagsasama nila ni Luis ay isa ng walang lamang sisidlan, isang gawain na walang kaluluwa. Bawat salita ng paghamak, bawat katahimikan, bawat pagkawala sa gabi ay sumasakit sa kanya na parang mga punyal. Ngunit hindi nagsasalita si Isabel, hindi umiyak sa harap ng sinuman. Nilulunok niya ang sakit na para bang wala siyang karapatang magreklamo. Habang sinasamahan si Elena sa mga medical na sesyon, nagpapanggap siyang normal ang lahat. Binabati niya ang mga nurse ng may ngiti. Nakikinig ng mabuti sa mga doktor. Isinusulat niya ang bawat tagubilin. Epektibo siya, matulungin, at hindi napapagod. Ngunit sa loob-loob niya ay pakiramdam niya ay hindi siya nakikita. Hindi siya hinahawakan ni Luis. Hindi siya tinitingnan ng may pagmamahal sa loob ng ilang buwan. Sa bahay, mayroong 2 mundo. Ang sa kanya na puno ng pag-aalaga at lambing, at ang sa kanya na puno ng pag-iwas at paghama. At sa pagitan nilang dalawa, isang bangin na lumalaki araw-araw nang walang sinumang sumusubok na magtayo ng tulay. Ang mga gabi ang pinakamasamang sandali. Kapag binupuno ng katahimikan ang mga dingding ng bahay, pakiramdam ni Isabel ay kinakapos siya ng hininga. Nakahiga sa tabi ng isang lalaking hindi na kanya. Inaalala niya ang bawat kilos ng kalamigan, bawat pagkakataong iniiwasan siya nito, bawat masamang dahilan. Nagtatanong siya kung mayroon siyang ginawang mali, kung nagbabayad siya para sa isang kasalanang hindi niya alam. Ngunit wala siyang mahanap na mga sagot, tanging ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling sirang puso. Gayunpaman, tuwing umaga ay bumabangon siya, naghahanda ng almusal, hinahalikan ng noo ni Elena, at nagpapatuloy, dahil sa gitna ng sakit ay nananatili pa rin ang kanyang dignidad. Nakikita ni Elena ang lahat, bagamat hindi siya nagsasalita. Napapansin niya ang kalungkutan sa mga mata ni Isabel, ang kanyang paraan ng pagpapanggap na malakas. Isang hapon, habang malumanay na sinusuklay ni Isabel ang kanyang buhok, mahinang sinabi ni Elena, "Mayroon kang malinis na puso,
anak, at iyan ay mas mahalaga kaysa sa anumang apelyido. Ngumiti si Isabel nang may nagniningning na mga mata. Pinipigilan ang mga luha. Ang mga salitang iyon ang tanging tunay na aliw na natanggap niya sa loob ng ilang linggo. Pakiramdam niya ay hindi napapansin ang kanyang pagsisikap ng taong tunay na mahalaga. At tahimik niyang ipinasya na titiisin niya ang lahat para kay Elena. Kahit na gumuho ang kanyang pagsasama sa harap ng kanyang mga mata. Isang umaga, matapos ang isang gabing walang tulog, umupo si Elena sa harap ng kanyang mesa na may isang blangkong kwaderno at isang pluma. Ilang minuto siyang nag-atubili bago magsimulang magsulat. Hindi niya alam kung paano ipapahayag ang lahat ng nasa loob niya. Ngunit kailangan niyang gawin ito. Ang kamatayan ay hindi na isang malayong anino, kundi isang presensya na humihinga sa kanyang tabi. At bago dumating ang wakas, kailangan niyang iwanan ang lahat ng malinaw. Hindi lamang sa legal, kundi pati na rin sa emosyonal. Nais niya ng katarungan, hindi paghihiganti. Nais niyang ang kanyang pamana ay magsalita para sa kanya kapag hindi na niya ito magagawa sa sariling boses. Sa unang pahina, isinulat niya ng may matatag na letra sa kung sino ang tunay na nanatili. Mula roon, unti-unti niyang isinalaysay ang lahat ng kanyang naranasan sa mga huling buwan. Nagsalita siya tungkol sa kanyang sakit, sa kanyang mga takot, sa kanyang mga gabing nag-iisa. Ngunit higit sa lahat, isinulat niya ang tungkol kay Isabel. Inilarawan niya ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang pasensya, ang kanyang pagiging tao. Binanggit din niya si Luis, hindi nang may puot, kundi nang may kalungkutan. Inamin niyang hindi niya maintindihan kung kailan niya, hindi na nakilala ang anak na kanyang pinalaki. Hindi niya ito lubos na sinisisi, ngunit hindi niya maaring gantimpalaan ang kawalang pakialam. Hindi matapos ang lahat ng kanyang nakita at naramdaman. Sa sulat, tinukoy ni Elena na nais niyang protektahan si Isabel. Na walang sinumang kukuha sa kanya ng kung ano ang kanya sa emosyonal na karapatan, hindi lamang sa legal. Binago niya ang kanyang testamento kamakailan. Ngunit ngayon ay nais din niya mag-iwan ng isang personal na sulat. Isang sulat na babasahin kasama ng opisyal na pagbasa. Doon, hindi siya nagsalita tungkol sa mga numero o ari-arian, kundi tungkol sa pagmamahal, sa mga gawa, sa paggawala, at sa presensya. Alam ni Elena na magdudulot ito ng matinding reaksyon. Kahit na iskandalo, ngunit wala siyang pakialam. Hindi na siya natatakot na harapin ang katotohanan. Pinili niyang gantimpalaan ang pag-ibig, hindi ang dugo. Itinago niya ang sulat sa isang sobre, at inilagay ito sa isang nakakandadong kahon. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana ng kanyang silid. Sa labas, tinatakpan ng mga dahon ng taglagas ang pasyo, na parang isang ginintuang kumot. Naramdaman ni Elena ang isang halo ng kalungkutan at kapayapaan. Alam niyang hindi na siya magtatagal. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, naramdaman niyang payapa ang kanyang konsensya. Ang desisyon ay ginawa na. Ang kanyang huling habilin ay hindi magiging isang simpleng formalidad. Ito ang magiging kanyang boses, ang kanyang katarungan. At kahit na hindi siya naroroon para ipagtanggol ito, sapat ang kanyang isinulat upang walang sinumang makapagwalang bahala rito. Sa kalagitnaan ng Oktubre, hiniling ni Elena kay Isabel na dalhin siya sa Maynila para sa isang medikal na pagsusuri. Isang maulap na araw iyon, isa sa mga araw na tila nagtatago ng mga lihim ang lungsod sa bawat sulok. Si Isabel, gaya ng dati, ay inihanda ang lahat ng may pagmamahal. Ang mga papeles, ang bag na may mga gamot, isang dagdag na scarf kung sakaling lumamig. Ngunit may ibang mga plano si Elena. Sinamantala ang isang sandali sa pagitan ng mga appointment. Hiniling niya kay Isabel na iwan siya sandali sa notarya ng pamilya. Kailangan ko lang pirmahan ang ilang mga lumang dokumento. Sabi niya ng may malumanay na boses. Walang hinala si Isabel at pumayag ng walang tanong. Sa notarya, tinanggap si Elena bilang isang regular na kliyente. Ilang dekada na siyang nakikipag-ugnayan sa parehong opisina. Alam nila ang kanyang kasaysayan, ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga pinahahalagahan. Umupo siya kasama ang pangunahing abogado, si Ati. Alejandro Santos, isang seryoso at tahimik na lalaki, at inabot sa kanya ang isang papel na may sulat kamay ng mga tagubilin. Nais kong ito ay maging legal at pinal. Wala na akong mga pag-aalinlangan. Sabi niya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Binasa ni Ati. Santos ang nilalaman ng tahimik, dahan-dahang tumango, at sinimulang isulat ang mga pagbabago. Ang dating hinati sa pagitan ng kanyang dalawang anak, ngayon ay mayroon ng bagong bida, si Isabel. Ang pagbabago ay malinaw. Ang bahay ng pamilya sa Vigan, ang 2 apartment sa Salamanca, at ang savings account ay mapupunta sa pangalan ni Isabel pagkamatay niya. Iwanan niya sina Luis at Miguel ng isang maliit na simbolikong halaga kasama ang isang personal na sulat.
Pumirma si Elena nang may matatag na pulso, na para bang ang pirma na iyon ay nagtatak ng higit pa sa isang dokumento. Itinatak nito ang kanyang katotohanan. Paglabas niya sa notarya, umupo siya sandali sa isang bangko sa kalye, humihinga ng malalim. Hindi siya nakakaramdam ng pagkakasala. Nakakaramdam siya ng katarungan. Ang desisyon na iyon ay hindi nagmula sa sama ng loob, kundi sa katiyakan na ang natanggap na pagmamahal ay dapat magkaroon ng malinaw na pagkilala. Nang bumalik si Isabel upang sunduin siya, ngumiti si Elena. Ayos na ang lahat, simpleng sabi niya. Hindi niya binanggit ang mga testamento, o mga mana, o mga pagbabago. Itinago niya ang sobre sa kanyang bag at nagsalita tungkol sa trapiko. Sa kape na gusto niyang inumin bago bumalik sa vegan. Hindi nagtanong si Isabel, hindi niya kailangang malaman. At si Elena, mula sa upuan ng pasahero, ay tiningnan siya ng pailalim, nakakaramdam ng isang halo ng ginhawa at lambing. Alam niyang naubos na ang kanyang oras. Ngunit alam din niyang naiwan niya ang lahat sa ayos, na walang sinumang makapagsasabi na hindi niya nakilala kung sino ang tunay na nanatili. Ang kamatayan ay dumating ng tahimik, tulad ng isang buntong hininga sa pagtatapos ng hapon. Ilang araw nang mas mahina si Elena, na may mahinang boses at mga matang nawawala sa mga alaala. Noong araw na iyon, tinulungan siya ni Isabel na magsuot ng malinis na bata. Pinakain siya ng kaunting pur, at maingat na sinuklay ang kanyang buhok. Pagkatapos ay umupo silang magkasama sa sala. Tulad ng dati nilang ginagawa, pinapanood ang langit na nagiging kulay kahel sa likod ng mga kurtina. Hiniling ni Elena na umupo siya sa kanyang tabi at hawakan ang kanyang kamay. Huwag ka munang umalis, sabi niya ng mahina. Tumango si Isabel at hindi gumalaw. Ang puso ni Elena ay nagsimulang tumibok ng mas mabagal, na para bang ang bawat tibok ay isang paalam. Bigla siyang bumuntong hininga ng mahaba, halos isang bulong. Dahan-dahang sumandal ang kanyang ulo sa balikat ni Isabel at tumigil na sa paglaban ang kanyang katawan. Hindi agad umiyak si Isabel. Tahimik niyang hinawakan si Elena, hindi gumagalaw, na para bang tumigil ang oras. Ilang minuto siyang nag-atubili bago mag-react, bago tanggapin na dumating na ang sandaling iyon. Nang sa wakas ay umiyak siya, ginawa niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na may isang iyak na hindi lamang kalungkutan, kundi pagmamahal at pasasalamat. Pagkatapos ay tinawagan niya ang doktor ng pamilya at si Miguel. Hindi sumagot si Luis sa telepono. Kinumpirma ng doktor ang pagkamatay at ibinigay ang sertipiko ng may paggalang. Hinugasan ni Isabel ang mga kamay ni Elena. Dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata at inilagay sa pagitan ng kanyang mga daliri ang medalyon na laging nakasabit sa kanyang liig. Walang mga sigaw o drama, tanging isang makapal at banal na katahimikan. Tila nagluluksa ang buong bahay. Umupo si Isabel sa harap ng katawan na magkadikit ang mga kamay at nanatili roon hanggang sa dumating ang mga serbisyo sa libing. Ayaw niyang mag-isa si Elena, kahit napatay na. Ang libing ay pribado, simple, tulad ng hiniling ni Elena. Naglakbay si Miguel mula sa Cebu at sinamahan si Isabel sa lahat ng oras. Huli nang dumating si Luis na may suot na madilim na salamin. Walang yakap o salita. Sa misa, hindi inalis ni Isabel ang tingin sa kabaong. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng isang ina, hindi ng isang biyenan. At kahit na napakalaki ng sakit, ganoon din kalaki ang kapanatagan na naroroon siya hanggang sa huling hininga. Payapang pumanaw si Elena sa mga bisig ng tunay na nagmahal sa kanya. At para kay Isabel, iyon ay isang aliw na hindi maaring kunin ng sinuman. Ang araw ng libing ay kulay abo, na may makapal na ulap na bumabalot sa vegan na parang isang kumot ng pagluluksa. Maagang dumating si Isabel sa simbahan, kasama si Miguel at inasikaso ang lahat ng detalye ng may paggalang at pag-iingat. Hiniling ni Elena ang isang pribadong seremonya, walang karangyaan, kasama lamang ang mga tunay na nagmamahal sa kanya. Ang mga malalapit na kamag-anak, ilang mga kapitbahay, at mga dating kaibigan ay tahimik na umupo sa mga bangko. Hindi nakatulog si Isabel noong nakaraang gabi. Namamaga ang kanyang mga mata, ngunit matatag ang kanyang tindig. Hindi siya umiyak sa publiko. Pakiramdam niya ay kailangan niyang panatilihin ang kanyang komposur para kay Elena hanggang sa huling sandali. Dumating si Luis nang ipinasok na ang kabaong sa simbahan. Nakasuot siya ng madilim na damit, salaming pang-araw, at hindi bumati sa sinuman. Diretso siyang naglakad sa likod ng simbahan, na para bang naroroon siya dahil sa obligasyon at hindi dahil sa sakit. Nakita siya ni Isabel na pumasok, ngunit hindi siya gumalaw. Hindi nagtagpo ang kanilang mga tingin. Si Miguel, na pinagmamasdan siya mula sa malayo, ay kumunot ang no. Ang pag-ugali ng kanyang kapatid ay hindi lamang malamig, halos nakakainsulto ito. Isang mapagmahal na ina si Elena,
At kahit na ang kanyang pagkamatay ay tila hindi nakakaantig sa kanya. Mas lalong naging halata ang emosyonal na pagkawala ni Luis. Sa misa, nanatiling tahimik si Luis, hindi nakikilahok, nakakrus ang mga braso. Hindi siya nagdasal, hindi nagsalita ng kahit isang salita. Nang magsalita ang pari tungkol sa kabutihang loob at matatag na karakter ni Elena, hindi napigilan ni Isabel na may isang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Naisip niya ang bawat sandaling magkasama sila, bawat kilos ng pagmamahal, ang mga huling salita ni Elena. Samantala, nanatiling hindi gumagalaw si Luis na parang isang panauhin na walang kaugnayan sa pagluluksa. Sa anumang sandali ay hindi siya lumapit kay Isabel, kahit na para makiramay. Halata na ang kanilang ugnayan ay namatay na bago pa man mamatay si Elena. Sa pagtatapos ng seremonya, nang magsimulang lumabas ang mga tao, nawala si Luis nang hindi nagpapaalam. Nakita siya ni Isabel na papalayo sa gilid na pinto ng simbahan na para bang ayaw niyang makita. Walang mga yakap, walang mga paumanhin, walang mga tingin, tanging distansya. Hindi nagulat si Isabel sa pagkawala niya, ngunit nasaktan siya. Bagamat wala nang inaasahan ang kanyang puso mula sa kanya, may isang bahagi pa rin sa kanya na umaasa sa isang maliit na kilos ng pagiging tao. Hindi niya ito natanggap, at sa sandaling iyon, naintindihan niyang si Luis ay hindi na kanyang asawa, hindi sa paraang dating mahalaga. 10 araw pagkatapos ng libing, nakatanggap si Isabel ng tawag mula sa opisina ng abogado ni Elena. Si Ate Alejandro Santos, ang notarya, ay humihiling ng kanyang presensya para sa opisyal na pagbasa ng testamento. Inimbitahan din sina Luis at Miguel. Naramdaman ni Isabel ang isang buhol sa kanyang tiyan. Wala siyang inaasahan. Ngunit nararamdaman niyang hindi magiging madali ang sandaling iyon. Ang appointment ay sa Maynila, sa isang marangyang opisina sa isang lumang gusali sa distrito ng Chamber. Nagpasya si Isabel na pumunta mag-isa. Maglalakbay si Miguel mula sa Cebu, at si Luis, bueno, walang nakakaalam kung darating siya. Pagdating niya, magiliw siyang tinanggap ng mga tauhan ng opisina. Umupo siya sa isang maliit na silid na may madilim na kahoy na kasangkapan at mga dingding na puno ng mga aklat sa batas. Maya-maya, pumasok si Miguel, laging nasa oras, laging maayos. Binati siya nito ng may tapat na yakap. Huling dumating si Luis, 20 minuto na huli, na may mayabang na ekspresyon at isang dalaga sa kanyang tabi. Agad siyang nakilala ni Isabel. Si Cristina, ang babaeng pinaghihinalaan niyang pinagtaksilan siya ni Luis, ay may dalang isang bagong silang nasanggol sa kanyang mga bisig. Naging tensyonado ang hangin sa silid na parang isang lubid na malapit ng maputol. Pakiramdam ni Isabel ay nanginginig ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin siya kay Luis para sa isang paliwanag, ngunit iniwasan niya ang kanyang tingin. Si Cristina ang unang nagsalita nang walang pag-aalinlangan. Ito si Bruno, ang aming anak. Napalunok si Isabel, paralisado sa gulat. Walang nagsalita, ngunit ngayon ay malinaw na ang lahat. Hindi lamang siya inabandona ni Luis sa emosyonal, kundi bumuo pa siya ng isang bagong pamilya habang inaalagaan niya ang kanyang nag-aagaw buhay na ina. Pinagmasdan ni Miguel ang eksena ng may pagkabalisa. Alam niyang hindi magiging tahimik ang pagpupulong na iyon, ngunit hindi rin niya inaasahan ang ganitong palabas. Pumasok si Ate Santos na may dalang isang folder sa ilalim ng kanyang braso at humingi ng katahimikan. Binati niya ang lahat ng may kaseryosohan at sinimulang basahin ang dokumento. Halos hindi makapag-concentrate si Isabel. Ang kanyang katawan ay naroroon, ngunit ang kanyang isip ay naglalaban sa pagitan ng galit at kalungkutan. Sa kanyang tabi, hinahaplos ni Cristina ang sanggol na parabang nasa isang party sila. Nanatiling tahimik si Luis, tiwala na ang pagpupulong na iyon ay magpapatunay lamang ng kung ano ang inaakala niyang karapatan niya. Pinisil ni Isabel ang kanyang mga kamao sa kanyang mga tuhod. Hindi siya umiyak, naghintay lamang siya. At nang hindi niya alam, malapit na niyang marinig ang pinakamalaking revelasyon sa kanyang buhay. Umakyat si Isabel sa hagdanan ng opisina nang may matatag na hakbang. Bagamat sa loob-loob niya ay nanginginig siya. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit, ang paehong damit na isinuot niya sa libing. Mayroon pa ring pagluluksa sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding isang tahimik na dignidad. Hindi niya alam kung ano ang kanyang madadatnan sa silid na iyon, ngunit wala siyang inaasahang mga sorpresa. Matagal nang sira ang kanyang relasyon kay Luis, bagamat wala sa kanila ang nagsabi nito ng malakas. Gayunpaman, may isang bagay sa loob niya na gustong maniwala na magiging magalang ang araw na iyon, na si Luis, kahit sa kontekstong iyon, ay mananatiling mahinahon. Hindi siya maaaring magkamali ng higit pa. Ang silid pulungan ay simple, na may mga dingding na kulay garing at mga estante ng matibay na kahoy.
Umupo si Isabel sa tabi ni Miguel. Nagpapasalamat sa kanyang presensya. Tila normal ang lahat hanggang sa marinig niyang muling bumukas ang pinto. Lumingon siya at tumigil ang kanyang mundo. Pumasok si Luis kasama si Cristina na hawak ang kanyang braso at isang sanggol na natutulog sa kanyang mga bisig. Hindi sila nagsalita ng kahit isang salita, na para bang ang kanilang presensya ay ganap na natural. Naging siksik ang hangin, hindi mahinga. Si Isabel, na paralisado, ay naramdaman na ang kanyang puso ay nabasag ng may tuyo at bingi na tunog. Walang sinuman sa silid ang agad na nag-react. Iniwas ni Miguel ang kanyang tingin ng may pagkabalisa. Si Ate Santos, ang notarya, ay nag-ubo at humingi ng kalmado. Ngunit hindi makapagsalita si Isabel. Tumingin siya ng diretso kay Luis at, nang may nanginginig na boses, ay nagtanong, ito na ba ang ikaw ngayon? Hindi nagpakita ng emosyon si Luis. Sumagot siya ng may kalamigan, si Cristina ang aking kasintahan, si Bruno ang aking anak, at inaayos ko na ang aming diborsyo. Bawat salita ay isang kutsilyo na tumutusok sa dibdib ni Isabel. Hindi lamang ang pagtataksil, kundi ang malupit, pampubliko, at walang empatya na paraan ng pagbubunyag nito. Naramdaman ni Isabel na gumuho ang kanyang katawan. Pinigilan niya ang kanyang mga luha dahil sa purong pagmamalaki, upang hindi bigyan si Luis ng kasiyahan na makita siyang gumuho. Walang namagitan. Ang kahihiyan ay ganap at brutal. Si Cristina, na walang pakialam sa pinsalang idinulot, ay umupo ng may mababaw ng ngiti, na para bang lahat ng iyon ay walang kabuluhan sa kanya. Ang sanggol ay natutulog sa kanyang mga bisig. Walang kamalay-malay sa drama ng mga matatanda. Hiniling ni Ate Santos na simulan ang pagbasa ng testamento, at si Isabel, na parang isang estatwa, ay tumango ng hindi nagsasalita. Wala ng dignidad na dapat protektahan. Lahat ng naging buhay niya, kasama si Luis, ay katatapos lamang ilibing sa harap ng lahat. Walang sinuman ang umaasa ng ganoong eksena sa pagbasa ng isang testamento. Si Luis, nang may ganap na naturalidad, ay dumating kasama si Cristina Reyes, isang dalagang may blondeng buhok, malinaw na mga mata, at perpektong ngiti. Sa kanyang mga bisig, may dala siyang isang sanggol na halos ilang linggo pa lamang. Ang kanyang pagpasok ay parang isang dula, halos mayabang. Hindi binati ni Luis si Isabel, ni hindi man lang siya tiningnan. Diretso siyang naglakad sa mesa at umupo sa tabi ni Cristina na parang wala lang. Si Miguel, na halatang hindi komportable, ay kumunot ang no. Tumingala si Ate Santos at pinikit ang kanyang mga mata. Naunawaan na sumiklab na ang tensyon bago pa man magsimula. Si Cristina, tiwala sa sarili, ay inayos ang kanyang buhok at nagkrus ng mga binti na para bang nasa isang sosyal na pagtitipon siya. Ang sanggol, na natutulog, ay mahimbing na humihinga sa kanyang dibdib. Si Luis ay tumingin lamang sa kanyang relo, naiinip. Si Isabel, na may hindi gumagalaw na mukha, ay sumusubok na maunawaan kung paano sila nakarating sa puntong iyon. Inalagaan niya si Elena araw at gabi habang ang kanyang asawa ay bumubuo ng ibang pamilya ng patago. Hindi lamang ito isang pagtataksil. Ito ay isang kawalan ng pagkatao. Walang sinuman, kahit na ang pinakamalamig, ang dapat kumilos ng ganito. Gayunpaman, pinanatili ni Isabel ang kanyang composure. Ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya iyak sa harap nila. Ang notarya, na naguguluhan, ay nagtanong kung legal na inimbitahan si Cristina. Sumagot si Luis, hindi, ngunit siya ang ina ng aking anak. Gusto kong marinig niya ang nilalaman ng testamento. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Miguel ng may katatagan. Hindi ko akalain na ang kopyan. Tumaas ang tensyon sa silid na parang isang alon. Ngumiti si Cristina at nanatili sa kanyang upuan. Nagpasya si Ate Santos na huwag nang makipagtalo at binuksan ang folder na may mga dokumento. Samantala, pinanatili ni Isabel ang kanyang tingin sa bintana. Sinusubukang huwag tingnan ang sanggol. Bawat maliit na iyak ay isang tusok. Lahat ay masakit. Ang eksena ay surreal. Isang babaeng wasak dahil sa pagtataksil. Isang babaeng nagpapakita ng kanyang bagong posisyon. Isang asawang walang konsensya. At isang kapatid na hindi komportable dahil sa kahihiyan ng iba. Ang katahimikan bago ang pagbasa ay siksik, dramatiko. Hindi alam ni Isabel kung ano ang kanyang inaasahan o kung may inaasahan pa siya. Ngunit may isang bagay na nagsasabi sa kanya na hindi alis si Elena nang hindi iniiwanan ang mga bagay ng malinaw. At habang dumudulas ang gluma ng notarya sa mesa, malapit nang magbago ang kapalaran ng lahat ng naroroon. Minsan, ang tunay na mana ay hindi na sa mga ari-arian, kundi sa mga gawa na hindi kailanman nalilimutan. Si Isabel, nang may boses na pinipigilan ng panginginig ng galit, ay bumasag sa katahimikan.
Tumingin siya ng diretso kay Luis at tinanong kung totoo ba iyon. Kung talagang nagsimula siya ng ibang buhay habang inaalagaan niya ang kanyang nag-aagaw buhay na ina. Si Luis, nang may walang lamang ekspresyon, ay tumango lamang. Si Cristina ang aking kasintahan. Si Bruno ang aking anak. Gusto kong muling itayo ang aking buhay. Sabi niya nang walang bakas ng habag. Ang kalamigan kung paano niya binigkas ang mga salitang iyon ay pumunit kay Isabel sa loob. Yumuko si Miguel, nahihiya sa kanyang kapatid. Nanatiling kalmado si Cristina. Hinahaplos ang sanggol na para bang walang kahihinatnan ang lahat. Naging hindi matiis ang katahimikan sa silid. Huminga ng malalim si Isabel, dahan-dahang tumayo, at muling umupo na para bang kailangan niyang pigilan ang kanyang katawan na mag-react ng marahas. Wasak siya, ngunit hindi niya hahayaan ang sarili na mawalan ng kontrol sa harap nila. Sinubukan ni Ate Santos na ibalik ang formalidad, ngunit ang kapaligiran ay minarkahan na ng kahihiyan. Ang pagtataksil ay hindi lamang sentimental. Ito ay pampubliko, sinadya, at malupit. Ang kaganapan na dapat ay nakatuon sa pamana ni Elena ay naging isang teatro ng pagkamakasarili at paghama. At hindi pa nila alam na ang pinaknakakagulat ay paparating pa lamang. Nang may halos marahas na kawalang pakialam, nagpakawala si Luis ng isa pang bomba. Sinimulan na niya ang mga papeles para sa diborsyo. Sinabi niya ito na parang nagkokomento na nagpalit siya ng kumpanya ng telepono. Walang emosyon, walang respeto. Naramdaman ni Isabel na nanigas ang buong katawan niya. Mga taon ng pagsasama, ng mga ibinahaging sakripisyo, ng pag-alaga sa kanyang ina, at itinapon niya ang lahat ng iyon nang may isang tuyong pangungusap. Hindi ka na bahagi ng aking buhay. Ulit ni Luis nang may matigas na tono. Walang lugar para sa dialogo o kahit kaunting habag. Nanatiling tahimik si Cristina, nagagalak sa palabas mula sa kanyang trono. Hindi sumagot si Isabel. May mga pigil na luha sa kanyang mga mata. Ngunit sa kanyang ekspresyon ay nagsisimula na ring sumibol ang isang bagong lakas. Hindi lamang ito sakit. Ito ay isang pagkamulat. Sa wakas ay naunawaan niyang ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang lalaking minsan niyang minahal. Tiningnan siya ni Miguel ng may pag-aalala. Ngunit hinahangaan din ang kanyang katatagan. Nag-ubo ang notarya, sinusubukang bumalik sa dokumento. Walang sinuman ang umaasa na ang pagbasa ng testamentong iyon, na sa simulay dapat ay formal, ay magiging isang eksenang karapat-dapat sa isang trahedyang Griego. At gayunpaman, ang pinakamasama ay hindi pa nasasabi. Nang matapos magsalita si Luis, nabasag ang katahimikan sa pag-iyak ni Isabel. Hindi ito isang maingay o madramang pag-iyak. Ito ay isang malalim, sirang pag-iyak, isa sa mga lumalabas mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Sinubukan niyang pigilan ito, ngunit kusa na lamang tumulo ang mga luha, na parabang sa wakas ay sinabi ng kanyang katawan ang hindi masabi ng kanyang bibig. Tumayo si Miguel, inalok siya ng isang panyo, at nanatili sa kanyang tabi ng tahimik. Walang ibang gumalaw. Patuloy na hinahaplos ni Cristina ang sanggol. Walang pakialam sa sakit na idinulot ng kanyang mga kilos. Si Luis, na hindi natitinag, ay hindi nagsalita ng isa pang salita. Para sa kanya, nasabi na ang lahat. Si Isabel, na nakaupo sa malamig na silid na iyon, ay naramdaman na nasa pinakamababang punto na siya. Naging tapat siya. Inalagaan niya si Elena na parang isang ina. Tiniis niya ang paghamak ng walang sagot, at ngayon ay nag-iisa siya, pinagtaksilan, at hinamak sa harap ng lahat. Sobra na ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at naisip si Elena, ang kanyang mahinahong boses, ang kanyang nagpapasalamat na tingin, ang kanyang marupok na mga kamay na humihigpit sa kanya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi niya hahayaan na ang eksenang iyon ang magtakda kung sino siya. Marahil ay iniwan siya ni Luis, ngunit hindi siya iniwan ng buhay. Mayroon pa ring sasabihin si Elena, at dumating na ang sandaling iyon. Binuksan ni Ate Santos ang nakaselyadong sobre at nagsimulang magbasa ng may matatag na boses. Tumahimik ang lahat. Ang unang bahagi ng testamento ay nagbanggit ng mga pangkalahatang kahilingan. Isang simpleng libing, pasasalamat sa mga medikal na tauhan, pagpapatawad sa mga lumang alitan sa pamilya. Ngunit habang umuusad ang pagbasa, tumaas ang tensyon sa silid. Ipinapamana ko ang bahay ng pamilya sa Vigan, ang 2 apartment sa Salamanca, at ang kabuuan ng aking savings account sa aking manugang na si Isabel Ramirez, basa ng notarya. Biglang naputol ang hininga ng lahat. Itinaas ni Isabel ang kanyang ulo, hindi makapaniwala. Nanlaki ang mga mata ni Luis sa galit. Ngumiwi si Cristina ng may paghama. Nagpatuloy ang testamento. Ginagawa ko ito dahil siya ang sumama sa akin sa aking mga huling araw. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pagmamahal.
Ang aking mga anak ay makakatanggap ng isang simbolikong halaga bilang paalala na ang pagmamahal ay hindi minamana, ito ay pinaghihirapan. Tumango si Miguel ng may kapanatagan. Namula si Luis sa galit. Hindi alam ni Isabel kung ano ang sasabihin. Paralisado siya. Ngunit may isang bagay sa loob niya na nagsisimulang mabuo muli. Si Elena, kahit mula sa kabilang buhay, ay prinotektahan siya, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa katarungan. At ngayon, alam na ng buong mundo kung sino ang nanatili at kung sino ang tumakas. Nagpatuloy ang notarya sa pagbasa ng dokumento ng may legal na katumpakan. Idinetalye ang mga ari-arian na minana ni Isabel. Ang bahay kung saan nanirahan si Elena sa buong buhay niya sa Vigan, 2 apartment na pinapaupahan sa sentro ng Salamanca, at isang bank account na may higit sa 180,000 piso. Hindi makapaniwala si Isabel. Pakiramdam niya ay nakikinig siya sa isang kwento ng ibang tao. Yumuko si Miguel ng may halong pagtanggap at pag-unawa. Si Luis, sa kabilang banda, ay nagngangalit ang mga ngipin, pipi sa galit. May ibinulong si Cristina sa kanyang tainga. Ngunit hindi siya sumagot. Tila nagyelo ang silid. Walang hiniling si Isabel. Ngunit natanggap niya ang lahat. Ang huling bahagi ng testamento ay mas lalong matindi. Iniwan ni Elena sina Luis at Miguel ng isang simbolikong halaga ng pera at isang sulat kamay na nakasama na sa legal na dokumento, kung saan sinabi niya ng walang paligoy-ligoy. Ang mga anak ay hindi sinusukat sa dugo, kundi sa presensya. Ang hindi nag-alaga ay hindi karapat-dapat. Tumango si Miguel ng may nagniningning na mga mata dahil sa pigil na emosyon. Biglang tumayo si Luis mula sa kanyang upuan, umiiling. Ito ay isang kabaliwan, bulong niya. Ngunit walang sumalungat sa kanya. Si Elena, sa kanyang mga huling salita, ay sinabi ang hindi niya kailanman nagawang sabihin noong nabubuhay pa, at walang sinuman ang makapagbabago nito. Dahil hindi na mapigilan, biglang tumayo si Luis, hinampas ang mesa gamit ang kanyang palad, at inakusahan si Isabel na minanipula ang kanyang ina, sinamantala ang kanyang kahinaan. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa galit sa silid. Binasag ang katahimikan ng may karahasan. Lahat ng ito ay gawa mo. Siguradong kinumbinsi mo siya habang siya ay nakaseda o mahina. Sigaw niya ng may mga matang namumula sa galit. Tiningnan siya ni Isabel nang hindi kumukurap, na may halong kalungkutan at dignidad. Tumayo rin si Miguel, handang mamagitan kung mawawalan ng kontrol ang sitwasyon. Humingi ng kalmado si Ati Santos, ngunit ang kapaligiran ay ganap ng nalason. Walang sumagot kay Luis dahil ang kanyang galit ay walang mga argumento. Tanging nasaktang ego lamang. Sa gitna ng emosyonal na kaguluhan, nagsalita si Miguel ng may kapanatagan. Tinitingnan si Luis ng diretso sa mga mata. Sinabi niyang tinatanggap niya ang desisyon ng kanyang ina nang walang sama ng loob, dahil alam niyang ito ay makatarungan. Inamin niyang hindi siya naging presenteng gaya ng nararapat. Ngunit si Isabel ay, at walang sinumang makakatanggi niyon. Hindi ito isang usapin ng mana, ito ay isang usapin ng katotohanan. Dagdag niya ng may matatag na boses. Ang kanyang pahayag ay nag-alis ng anumang pagtatangkang maging biktima ni Luis. Tiningnan siya ni Isabel ng may tahimik na pasasalamat. Sa sandaling iyon, si Miguel ay hindi na isang malayong kapatid. Siya ay naging isang hindi inaasahang kakampi. Pagkatapos ng komento ni Miguel, bumalot ang katahimikan sa silid. Si Luis, na puno ng galit at kahihiyan, ay kinuha ang kanyang jacket ng marahas at tumayo nang hindi tumitingin sa sinuman. Hindi ito magtatapos ng ganito. Bulong niya bago umalis, iniwan ang pinto na bukas. Si Cristina, na nagulat sa reaksyon, ay nanatiling nakaupo ng ilang segundo, hindi alam kung ano ang gagawin. Ang tiwala sa sarili kung paano siya pumasok ay unti-unting gumuho. Tiningnan niya si Isabel ng pailalim, na parabang sa unang pagkakataon ay naunawaan niyang hindi siya welcome doon. Hinaplos niya ang ulo ng sanggol at dahan-dahang tumayo, nang hindi nagsasalita. Walang pumigil sa kanya. Habang tumatawid sa pinto, tiningnan ni Cristina si Luis mula sa malayo. Pinagmamasdan kung paano siya nakikipagtalo sa telepono sa pasilyo. Hindi na siya mukhang isang makapangyarihang lalaki, kundi isang taong talunan, parang bata, at puno ng kanyang sariling mga desisyon. Naunawaan niya sa sandaling iyon na marahil ay tumaya siya sa maling kabayo. Muling umupo si Miguel ng may mahinahong kilos, habang humihinga ng malalim si Isabel. Inaasimilete ang lahat, inayos ni Ati Santos ang mga papeles ng testamento ng may propesyonal na kalmado. Ang tensyon ay nananatili pa rin sa hangin. Ngunit ang pinakamahirap na kabanata ay naiwan na. Ang susunod ngayon ay ang magsimula ng isang bagong buhay. O kahit paano'y isara ng may dignidad ang nakaraan. Ilang linggo pagkatapos ng pagbasa ng testamento, nag-impeke si Isabel at iniwan ang Vigan.
Hindi niya ito ginawa ng may sama ng loob, kundi ng may kapanatagan ng isang taong alam na karapat-dapat siyang muling huminga. Ang bagyo, na may malamig na hangin at mga batong kalye, ay nag-alok sa kanya ng pagiging hindi kilala, distansya, at isang tunay na pagkakataong magsimulang muli. Umupa siya ng isang maliit na apartment sa sentro, na may maliwanag na kusina na nagpapaalala sa kanya sa mga lutuing inihahanda niya kasama si Elena. Sa mga unang gabi, kulang siya sa tulog, pinoproseso pa rin ang lahat ng nangyari. Ngunit unti-unti, ang kapayapaan ay nanahan sa loob niya. Wala siyang kasintahan, wala siyang mga anak. Ngunit mayroon siyang kalayaan, at sa unang pagkakataon, iyon ay sapat na. Gamit ang perang minana, nagpasya siyang mamuhunan sa kanyang sarili. Ayaw niya ng mga luho, o mga kotse, o mga alahas. Tanging isang pangarap na matagal na niyang itinatago. Ang magbukas ng isang restauran ng lutong bahay tulad ng dati. Nakahanap siya ng isang simpleng lugar, sa isang kaakit-akit na kalye, at sinimulang i-renovate ito sa tulong ng isang maliit na lokal na kumpanya. Pininturahan niya ang mga dingding ng mga maiinit na kulay, nagsabit ng mga lumang larawan mula sa kanyang pagkabata, at bininyagan ang lugar ng isang simpleng ngunit puno ng kasaysayang pangalan, ang kusina ni Elena. Bawat araw na lumilipas doon, pakiramdam niya ay nabubuhay pa rin ang kanyang biyenan sa anumang paraan. At sa ganitong paraan, sa pagitan ng mga kalan at mga alaala, sinimulan ni Isabel na muling itayo hindi lamang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kanyang pagkakakilanlan. Nagbukas ang restauran isang umaga ng Lunes na may amoy ng bagong lutong tinapay at sabaw ng nilaga. Si Isabel, na may suot na linen na apron at medyo nanginginig na mga kamay, ay bumati sa kanyang mga unang customer nang may tapat ng ngiti. Ang menu ay simple, ngunit puno ng kaluluwa. Nilagang lentehas, tortang patatas, mga bola-bola sa sarsa, at para sa panghimagas, natilas na may kanela tulad ng ginagawa ni Elena. Bawat putahe ay may dalang isang alaala, isang kwento, isang pag-uusap na naranasan sa pagitan ng mga kalan. Ang dekorasyon ay nagpapahiwatig ng init ng isang tahanan. Mga mantel na may mga kwadrado, mga lumang pinggan, at isang pisara na may mga sulat kamay na parirala. Ang mga tao sa kapitbahayan ay nagsimulang dumating. Una dahil sa kuryusidad, pagkatapos ay dahil sa pagmamahal sa lasa. Hindi ito sinasabi ni Isabel ng malakas. Ngunit ang restauran na iyon ang kanyang paraan ng paghilom. Ang pagluluto ang kanyang kanlungan, ang kanyang dialogo sa nakaraan, at ang kanyang paraan ng pagpapasalamat sa kasalukuyan. Wala siyang mga kasosyo, o mga amo, o mga ipinataw na schedule. Tanging ang kanyang pagsisikap at ang kanyang pasyon. Natutunan niyang makipagnegosasyon sa mga supplier, pamahalaan ang mga order, at linisin ang bawat sulok pagkatapos magsara. May mga mahihirap na araw, syempre, ngunit mayroon ding isang pakiramdam ng layunin na hindi niya kailanman naramdaman noon. Nagsimulang makilala ang kusina ni Elena dahil sa makataong pakikitungo, sa kalidad ng mga pagkain, at sa, kung ano, na iyon na nagpaparamdam sa mga tao na nasa bahay sila. Ito ang buhay na pamana ng isang babae na, nang hindi niya alam, ay nagbago sa kanyang kapalaran. Ang mga unang buwan ay isang halo ng pananabik at pagod. Kulang sa tulog si Isabel, bumabangon sa madaling araw para ihanda ang sabaw para sa araw na iyon, at natutulog na nagrepaso ng mga kwenta sa isang kwaderno. Ngunit bawat ngiti ng isang nasisiyahang customer ay nagbabalik ng kaluluwa sa kanyang katawan. Unti-unti, nagsimulang dumami ang mga review sa internet. Ang ilang mga lokal na foodies ay nagsimulang pag-usapan ang lugar bilang isang nakatagong hiyas sa sentro ng Baguio. Ang pagiging tunay ng mga lasa, ang init ng pakikitungo, at ang kwento sa likod ng pangalan ay nakaantig sa marami. Nang hindi niya sinasadya, nakalikha si Isabel ng higit pa sa isang negosyo. Nakalikha siya ng isang emosyonal na kanlungan para sa iba. Isang hapon, isang mamamahayag sa pagkain ang umupo upang kumain ng hindi nag-aanunsyo. Sinubukan niya ang fabada, ang mga krokete, at isang panghimagas na kanin na may gatas na nagpaiyak sa kanya. Kinabukasan, naglathala siya ng isang kolum na pinamagatang, patuloy na nagluluto si Elena, at ang epekto ay agaran. Mga tawag, mga kumpletong reservation, mga panayam, naging isang sanggunian ang restauran. Nanatiling pareho si Isabel, mapagkumbaba, masipag, nakatuon. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang isang komunidad na sumusuporta sa kanya, isang tapat na kliyente, at isang pangalan na umaalingaw-ngaw ng may pagmamahal. Nang hindi kailangang maghiganti, nang hindi nagtataas ng boses, nagtagumpay siya. Dahil minsan, ang pinakamalalim na tagumpay ay hindi ang isinisigaw, kundi ang inihahain ng mainit sa isang plato. Habang namumukadkad si Isabel sa Baguio, dahan-dahang lumulubog si Luis sa Maynila. Ang presyon ng mga huling buwan,
ang kanyang pabago-bagong pag-ugali, at ang kanyang mayabang na saloobin sa opisina ay sa wakas ay nagkaroon ng epekto. Ipinatawag siya ng Human Resources at biglang tinanggal sa trabaho dahil sa paulit-ulit na kawalan ng paggalang at hindi makatarungang pagliban. Si Christina, na sa simula'y nag-aalok ng matatamis na salita, ay nagsimulang magpakita ng kalamigan at distansya. Ang mga bayarin ay dumarami, tumataas ang upa, at hindi makahanap si Luis ng ibang trabaho dahil sa kanyang maruming resume. Pinipigilan siya ng kanyang pagmamalaki na humingi ng tulong, ngunit hindi na maitago ang katotohanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung ano ang mag-isa. Talaga, hindi nagdagal at nagsawa si Christina sa pagbagsak ni Luis. Sanay sa mga luho, mga mamahaling hapunan, at mga pagtaka sa katapusan ng linggo, wala siyang pasensya para sa mga sirang lalaki. Nagsimula siyang gumugol na mas maraming oras sa labas ng bahay, na may mga hindi malinaw na dahilan at mga misteryosong tawag sa gabi. Si Luis, bagamat nararamdaman niya ito, ay nagpapanggap na hindi niya alam upang hindi mawala ang tanging natitira sa kanya. Ngunit isang araw, nakita niya ang isang mensahe sa kanyang cellphone na walang iniiwang duda. Nagsimulang makipagdate si Christina sa isang negosyanteng nakilala niya sa isang eksklusibong kaganapan. Nang walang pagsisisi, nagsimula siyang mawala sa kanyang buhay. Iniwan siyang may mga utang, isang anak, at isang siyang pagmamalaki. Inimbitahan si Christina sa isang kaganapang pangkawanggawa sa pambansang museo sa Maynila salamat sa isang kaibigang nagtatrabaho sa relasyong pampubliko. Dumating siya na suot ang kanyang pinakaeleganteng damit. Desididong iwanan ang mga paghihirap na dinaranas niya kay Luis. Doon niya nakilala si Javier Salinas, isang karismatikong negosyante, may-ari ng isang kilalang hasyenda sa Batangas, biyudo, at may reputasyon na mapagbigay. Agad silang nagkagustuhan. Nabighani siya sa kanyang kagandahan, at siya naman sa kanyang bank account. Nag-usap sila ng maraming oras sa pagitan ng mga baso ng pulang alak, mga peking tawa, at mga walang lamang pangako. Hindi binanggit ni Christina na mayroon siyang kasintahan o anak. Noong gabing iyon, gumawa siya ng isang desisyon, magbago ng buhay muli. Isang linggo pagkatapos ng kaganapan, nag-impake si Christina nang walang paalam. Sinabi niya kay Luis na kailangan niyang huminga. Ngunit sa katotohanan, mayroon na siyang nakareserbang isang penthouse sa Logrono kasama si Salinas. Inilagay niya ang mga damit ng bata, ang kanyang mga dokumento, at isang maliit na maleta na may mga mahahalagang bagay. Iniwan niya ang isang tuyong tala. Hindi ko na kaya ito. Sasama ko sa isang taong alam ang gusto niya. Nagising si Luis sa isang walang lamang apartment na may sirang kuna at walang lamang refrigerator. Sinubukan niyang tawagan siya, ngunit hindi siya sumagot. Umalis siya nang hindi lumilingon. Iniwan siyang mag-isa, bangkarote, at may alingaw-ngaw ng kanyang sariling mga desisyon na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Ilang araw pagkatapos iwan ni Christina, si Luis, na lugmok at walang direksyon, ay tinawagan ang numero ni Isabel nang nanginginig ang mga kamay. Sa simula, hindi siya sumagot, ngunit ilang beses siyang tumawag hanggang sa isang hapon. Nang isara niya ang kanyang restauran, sumagot si Isabel. Ang kanyang boses ay mahinahon, matatag, tulad ng isang taong nakaranas na ng maraming bagyo. Si Luis, na umiiyak, ay humingi ng tawad sa lahat. Sa pagtataksil, sa kahihiyan, sa pag-iwan sa kanya. Sinabi niyang nagsisisi siya, na namimiss niya ito, na gusto niyang magsimulang muli. Ngunit nanatiling tahimik si Isabel ng ilang segundo, na para sa kanya, ay parang isang kawalang hanggan. Hindi na siya ang paehong babae, na tiniis ang lahat ng tahimik. Si Isabel, nang may kapayapaan na dulot ng paghilom mula sa loob, ay sinabi kay Luis na nagpapasalamat siya sa kanyang tawag. Ngunit ang kanilang kwento ay natapos na noong araw na pinagtaksilan siya nito nang hindi lumilingon. Hindi siya nagsalita ng may galit o sakit, kundi nang may paniniwala ng isang taong muling itinayo ang kanyang buhay nang hindi umaasa sa sinuman. Hiniling niya sa kanya ang kapayapaan. Sinabi niyang hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Ngunit hiniling din niya na huwag na siyang hanapin muli. Natutunan kong mahalin ang aking sarili ng mag-isa. At iyon ay isang bagay na hindi mo kailanman natutunang gawin. Iyon ang kanyang mga huling salita bago ibaba ang telepono. Sa kabilang linya, nanatiling tahimik si Luis. Sa unang pagkakataon, naunawaan niya kung ano ang mawala ang lahat. Kahit na ang taong pinakamamahal sa kanya. 2 taon pagkatapos, na may matatag na restauran at payapang kaluluwa, nakilala ni Isabel si Marcos Diaz sa isang food fair sa Valladolid. Siya ay isang negosyante sa industriya ng alak. Simple, magalang, at may isang ngiti na nagpapahiwatig ng kapayapaan. Agad silang nagkaintindihan, hindi dahil sa pangangailangan, kundi dahil sa tunay na pagkakatulad.
Pinahalagahan ni Marcos mula sa simula ang pagiging tunay ni Isabel, ang kanyang kwento, ang kanyang lakas, ang kanyang kakayahang bumangon nang walang sama ng loob. Hindi sila nag-usap tungkol sa nakaraan, kundi tungkol sa kasalukuyan at sa mga ibinahaging proyekto. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Isabel na nakikita at iginagalang siya ng lubos. Ito ay isang pag-ibig na walang mga bukas na sugat, walang mga tanikala o mga sakripisyo, tanging kalayaan at pagkakasundo. Ang pag-ibig sa pagitan nina Isabel at Marcos ay lumago tulad ng mga bagay na inaalagaan. May panahon, may maliliit na kilos, at may ganap na paggalang. Walang mga engranding pangako o mga pagmamadali. Tanging isang pagbuo ng isa't isa batay sa pang-araw-araw na buhay. Nang magpropose si Marcos sa kanya, sa isang simpleng tanghalian sa gitna ng tawanan at alak, sumagot si Isabel na may mga luha ng kagalakan. Ang kasal ay pribado, sa isang hardin na napapaligiran ng mga ubasan, na may ilang mga panauhin at maraming tunay na emosyon. Hindi siya nakasuot ng damit mula sa mga taga-disenyo o mga mamahaling singsing. Ngunit lahat ay nagniningning. Si Isabel, sa sandaling iyon, ay alam na ibinalik sa kanya ng buhay ang higit pa sa nawala sa kanya. Isang hapon sa isang maaliwalas na tagsibol, nagbabahagi sina Isabel at Marcos ng isang baso ng alak sa terasa ng ang kusina ni Elena na may tanawin ng bukirin ng Kastila na nagiging kulay ginto. Puno pa rin ng buhay ang restauran, ng mga tawa, ng mga amoy na nagkukwento, ngunit ang sandaling iyon ay para lamang sa kanila. Nagtoos sila ng tahimik, nagkatinginan sa mga mata. Alam na hindi na nila kailangang magsabi ng anupaman. Huminga ng malalim si Isabel. Nararamdaman ang bigat ng nakaraan na naging kapayapaan. Nagmahal siya, nagdusa, nahulog, at muling bumangon. Si Elena, sa anumang paraan, ay naroroon pa rin sa bawat detalye. At sa wakas, naunawaan ni Isabel na ang tunay na katarungan ay hindi isinusulat sa mga papel. Ito ay nililinang sa kaluluwa.